ang pag-usapan natin. Okay? Good morning ulit sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin saglit itong modus na taktika ng mga manggang DDS, mga manggagamit. Alam niyo naman, 'di ba, nagkakasumbatan ng ganyan. Pero sino po ba talaga ang nagdala kay Duterte sa presidency? Kumandidato siya noon, nakita niyo naman sa simula, hanggang malapit na ang halalan, kulelat po talaga siya kahit sa ang survey. And mind you, hindi po totoong hindi sila naniniwala sa survey. Kaya nga noong October, 'di ba, 2021, nagagalit si Duterte dahil po sa kabila ng kanyang pa-survey, ayon kay Attorney Larry Gadon, magkakasama yan nung araw, 'di ba? Nagpa-survey ang Malacanang sa mga mayor all over the Philippines at ang lumitaw, pang-apat lamang si Sara sa mga napusuan ng mga tao na kasi yung mga mayor nag-conduct sila ng mga surveys sa mga constituents nila. So ayaw ng mga Pilipino kay Sara. Ang gusto nila si BBM. 'Di ba? Na sinundan ni Lenny Robredo, tapos ni Lenny ay si Isko Moreno. And then eto na si Sara Duterte pang-apat. Pero ang sabi nga ni Duterte noon, bakit daw nagagalit siya, 'di ba? Bakit nga naman nag-BP si Sara kay BBM? Lamang siya sa survey. Ano mga survey 'yon? Well, sinusubaybayan po natin lagi noon Publicus Asia at saka yung ibang mga survey companies. Hindi ko naman nakalain na ang Publicus Asia ay political strategist pala nila ang bossing nito, si Malutekia. Anyway, eto na. Balikan natin itong mga nangyari. So birthday ni Duterte kahapon, akala ng iba magkakaroon ng rally ng mga sangkaterba uli, mga taga-INC maglalabasan, di ba? Wala naman nangyaring ganon. Di ba? They just simply express lang kung ano yung kanilang saloobin. Pero hindi natin mapapasubalian, baka gusto na naman nila uling mag-rally, din bahala sila, karapatan nila yan. Pero sana lang merong regress of grievances. Di ba? Meron silang hinaing sa gobyernong ilalatag, hindi yung pagkampi sa isang politiko. Okay? Now, kahapon, mga DDS talaga raw yung talagang mga kumilos, pati nga sa ibang bansa, di ba? Okay. Now, dito sa Pilipinas, pagkagising po natin, pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, presidente pa din po si PBBM. Okay? Now, yung labis-labis sa pagpapaawa ng mga politikong manggagamit kay Tatay Digong nila, gaya ni Bongo, Philip Salvador, yung iba pa, marami actually, halos lahat sila eh. Di ba? Kesyo Kawawa, mga ganun, Bongo yan, di ba? Wala raw sinela, wala raw sinela sa kapaalang daw, pero nakasapatos. Now, lahat po ng ginawa na nilang paraan, paninira sa ating Pangulo, 'di ba, kay PBBM, tangkang pagpapabagsak, pangungumbinse sa mga nasa military na talikuran na ang pamahalaan, pero hindi po sila nagtagumpay. Nagbanta sila na kapag ginalaw ang Duterte, magkakagulo, civil war daw. Na-impeach si Sara, 'di ba? Tapos sumunod, nadala na sa ICC si Digong. Nag-rally-rally sila ng ilang araw, presidente pa rin po si PBBM. Sinabi na ni Sara, move on, 'di ba? Kaya lang ngayon nagiging instigator si Sara. No? Palagay ko ang lahat ng ito ito ho ang ending nito. Tulad ng sinabi ni Panelo, kapag nategi si Duterte, si Digong sa detention center ng ICC, sabi niya may lead, maaari daw na maging panimula para sa pagiging presidente ni VP Sara. So, is this some kind of insinuation na maging presidente na ikudita si PBBM dahil namatay si Duterte o lulusubin, magre-rebellion ang mga tao, di ba? Magkakaroon ng pag-aaklas. Tapos gagi-install lang naman si Sara Duterte para gawing presidente. Katulad nung nangyari kay Cory Aquino noon. So ganun ba yung sinasabi nila? Because Ninoy Aquino napatay, di ba? Hindi naman agad-agad nun eh. Lumipas pa ng ilang panahon. Tapos saka nagtuloy-tuloy yung mga panggugulo nila sa gobyerno. At yun po yung pattern na nakikita ko na gusto nilang mangyari. Okay? Nagigising tayo na si PBBM pa rin ang presidente, pero hindi tayo nakakasiguro sa kanilang planong gawin para maisagawa ang tawagin na lang natin itong
Oplan, Digong, Ninoy. 'Di ba? Minamind conditioning na nila ang taong bayan na kapagka namatay ito magiging, magkakaroon ng, kaguluhan, yung gano'n, 'di ba? Unang-una para na rin na kahit alam naman nila na hindi po madadala ng pangulo ni PBBM si Duterte. Pero alam po kasi nila na si Digong ay puwedeng mai-save ni PBBM do'n sa pamamagitan ng pagpayag sa isang responsibilidad na pagbigyan niya na siya na yung mananagot sa custody at responsibility na naman ng paghahatid kay Duterte sa ICC para sa kanyang mga susunod na mga hearings. With all these demonstrations, palagay ko, hindi po mangyayari yun na unang-una na pagbigyan si Duterte ng ICC na na mabigyan ng interim release yung temporary liberty na conditional. Pangalawa, kung sakali mang mapagbigyan po si Duterte with all this noise na nakikita nila ng mga taga-ICC, iko-commit lang po siya sa ibang bansa sa Europa like Germany, 'di ba, Belgium, France, o kung ano pa ibang bansang host countries doon. Provided na sila po ang sasalo ng obligasyon na nagsasabing, sige, kami ang mananagot. Kung sakaling itakas yan, gigirahin namin yung mga yan, kami ang huhuli sa kanya. 'Di ba? Kasi unang-una, mahirap sa Pangulo natin na gawin yun dahil hindi na natin kinikilala ang ICC. At ayaw din naman ng kampo Duterte na kilalanin ang jurisdiction ng ICC rito. Paano ba yan? Pagkakamali kasi huyan ni Duterte noon pa na inalis ang Pilipinas sa ICC. Kaya po yung mga pribilehiyo, mga legal remedies na pwede niyang ma-avail, nahihirapan siya, lalo na ang gobyerno, nahihirapan para sa kanya. 'Di ba? Kaya ang nakikita ko rito ay kung aabot si Sara ng 2028, 'di ba? Masisiguro nila na magiging mabilis ang pagka-presidente niya. Mananalo siya ng landslide. Pero kung tutuloy-tuloyin nila ang panggugulo at sakaling magtagumpay sila, at yun ang gusto nila, hindi patapusin si PBBM. Gaya nga na sinabi ko ng mga naunang panahon, ang pinakamatindi pong mga atake rito kay PBBM, to the point, eto na nga, sinasakripisyo na yung tatay nila, sinasakripisyo na yung matanda, ay pag nakatungtong na po si PBBM sa ika-4 na taon, dahil pag napabagsak nila si PBBM na naka-4 na taon na sa kanyang termino, hindi na po siya qualified tumakbo pa sa pampanguluhan. Hindi katulad ni Erap na naka-3 taon lamang halos sa kanyang pwesto. Kaya eligible siyang makakandidato uli sa pampanguluhan. 'Di ba? Okay, so yun lang sa tingin natin at idalangin po natin na maging maayos ang ating bayan, siyempre ang ating pangulo rin, 'di ba? Okay, so thank you so much. Pasensya na, hindi tayo nakapagbati kanina. All right, so buyers. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan.